Hindi basta-bastang nakawan ang nangyayari ngayon sa ating bansa under Marcos administration, mga kababayan. Dahil ayon dito kay Senator Marcoleta, sa tindi ng kurakutan na nangyayari ngayon sa ating bansa, mga kababayan, na kung ihahalin tulad natin ito sa mga akyat bahay, ay pati ang mga ipis at mga butiki ay tinangay. Ganyan katindi ang ginawa ng mga kawatan ito sa ating gobyerno. Nilimas ang pondo ng bayan, mga kababayan. Hanggang sa kaliit-liitang bagay, pinatulan. Lord, panoorin niyo po, ha? Hindi basta-basta pagnanakaw ito eh. Hindi Pangkaraniwan, basta-bastang Nelson, pagnanakaw. ang magnanakaw, hindi naman niya nasisimot lahat eh. Hindi nasisimot lahat. Kung ano lang yung mga mga kababayan, yung importante, yun lang ang kukunin ng mga magnanakaw. Oo. Mabilisan na tumira yun eh. Mabilisan. Mangilan lang eh. Ito, ang bumanat dito, parang, halimbawa, pinasok niya yung bahay. Pati bahay yata tinangay. Hindi mo naman niya yung bahay. Pero, para isalarawan mo lang kung gaano katalamak, kung gaano ang Katalamak. paraan ng kanilang pagnanakaw. Pagpasok ng magnanakaw sa bahay, akalayo pati butiki at saka ipis, kinuha. Kabilo. Nilimas pa pati ipis at butiki, mga kababayan, hindi pinatawad ng mga kawatan. Ganyan talaga ngayon ka-greedy ang administrasyong ito, mga kababayan. Ay, Diyos ko Lord, bangag. Hindi makailangan nakawin yun eh, di ba? Oh, Di ba sabihin? Lahat. Walang itinira eh para sa... walang para sa itinira. mamamayan. Nilimas, mga kababayan, ng mga kawatan. Masakit pera nila yun eh. Ito pong latest ay Pati ipis. yun nga, lumitaw at humarap sa publiko itong 18 mga dating sundalo na ang kanilang Marines. pakilala, kasamahan nila si Master Sergeant Orly Gutesa, mga tauhan sila ni dating Congressman Saldico, na sila ang nagde-deliver ng mali-maletang pera. Na yun din naman nasabi ni Gutesa noon. Gutesa na mayroon siyang mga kasamahang Marines, mga kababayan, na willing na rin mag-testify. Eto na nga. Humarap sa Senado, pero this Eto na nga. time marami sila, may mga dala silang mga larawan at detalyado, mas matindi yung kanilang testimonya, Sen. Hindi, nagtutugma nga. Nung si Gutesa ay... Kaya nga, nagtutugma, mga kababayan, Sabi ko nga sa inyo, hindi ko naman siya kilala. At saka yung pagtatagpo namin, halos wala pang... Siguro 15 minuto lang eh. Binasa ko lang yung kanyang salaysay. Napansin ko nga na sabi ko, parang mabigat itong salaysay mo. Kaya mo bang panagutan ito? Opo, sabi niya. Katunayan nga po kanya, marami po kami magkakasama. Ba't ka kung ikaw lang ang dumating dito? Kasi po parang may mauna pong magpahayag na talagang kami po ay nababagabag na rin. Ito palang mga mali-maliit ang binubuhat namin. Ito pala yung pinag-uusapan ninyo rito sa Blue Ribbon Committee. Mga ninakaw. Pati butiki at ipis, mga kababayan, tinangay. Ngayon lang po namin napagtugma-tugma ang mga pangyayari. Opo. Mga ilan ba kayo? Di po kami kukulangin sa 30 eh, sabi niya. Naglilingkod kaming lahat kay Congressman Saldico. Yun ang una niyang sinabi sa akin. So dahil nagmamadali naman ako, dahil kinabukasan ay magkakaroon nga ng pagdinig. O sige ka, kung preparado ka, pumunta ka sa akin. Opo. At i-introduce kita bilang isa sa mga testigo. Makakapagpatunay ka ng mga bagay-bagay na hinahangad naming maunawaan. Yun nga nangyari. Ngayon, tumutugma lahat. Itong ginawa ng 18 ito, pinatutunayan lahat ng mga pinagsasabi ni Gutesa. Oo nga. Tapos, di ba, ginipit daw si Gutesa, tinutukan, pati pamilya tinakot, mga kababayan. Tapos, gumawa ng affidavit na hindi daw totoo yung sinabi niya. Dahil tinakot siya, mga kababayan. Tapos, sa affidavit na bago ng recantation niya, mga kababayan, pinilit daw siya ni Marcoleta daw. Tapos, hindi daw totoo yung mga pinagsasabi niya. And then, andun, naglabas sila ng litrato. Naghatid ng maleta si Gutesa talaga. So, another kaso yun sa kanila, mga kababayang panggigipit kay Gutesa. Kawawa si Gutesa, no? Siya ang nauna. Eto, tatargetin din ang mga ito, mga kababayan. For sure tayo, tatargetin na to. Si Saldico naman, na kanilang pinaglingkuran,
pinatunayan din ang katwiran at katotohanan ng sinasabi ni Gutesa. Eh kung ikaw ang nakarinig nun, ano ba bang inihintay mo? Nagkatugma-tugma na eh. Tugma-tugma na nga eh. Anong tawag niya sa legal parlance? Corroborative, ano ba yun? Testimony. Corroborative. Oo, Corroboration. lahat ng mga nagkatugma-tugma. Oho. Corroborative lahat. Kahit sa ang anggulo mo tingnan, magmula doon sa pinaglingkuran, sinabi niya, tama Ah, ang si Zal- sinabi nung Una pa lang mga kababayan, si Zaldico. Yung sinabi ni Zaldico. Supported by his, mga kababayan, bodyguards na nagdadala ng maleta. With all the pictures. naglingkod sa akin na nagngangalang Gutesa. Oo. Sabi ni Gutesa, Uy, marami po nasala kami. si Zaldico, baka Lumitaw pinatay yung mga na ha, isang si kasama Zaldico niya ha. ngayon. Tama po, magkakasama po kami. Sabi niya ganun. Hindi pa ba sa'yo sapat ito? Maleta. Iba-ibang kulay pa ng maleta eh. Yun ang katwiran na talagang nangyari at kinasangkapan lahat itong mga ito para sa ganon, yung ninakaw na pera na yon ay Si makinabang. Stella Kimbo mga kababayan, Yung pera sana na yun. Nag-lock na ng profile. Para sa Pilipino. Nakikita mga kababayan eh, di ba? Mayroong bahay daw yun ni Stella Kimbo, dinalan siya ng maleta. And then, mayroong bisikleta mga kababayan na nakahang. Ayun, andun sa Facebook ni Stella Kimbo mga kababayan na sinakyan ni Stella Kimbo, pati yung helmet. Nag-match. Pera nila yun eh. O bakit isisilid mo sa mga maleta na kung saan-saan ginamit at iba't ibang tao ang nakinabang? Hindi yun ang layunin yata. Opo. At patatandaan nyo, Sen, bago pa lumabas si Gutesa, sinabi na rin ni Henry Alcantara na nagdi-deliver sila kay Zaldico. Hindi pa ba? Nung mga maleta din? Oo. Meron silang unang... Bakit sasabihin nila mga kababayan na gawa-gawa lang? Eh, ang dami nang umamin yan. ganung usapan eh. At bago lumitaw si Gutesa, and then ito nga parang tugma-tugma ang kanilang salaysay. Mayroong corroboration. Kaya ang problema, para po sa mga, sabihin na natin, sa mismong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, ang kanyang initial reaction kaagad ay paiwas eh. Ang sabi niya parang, ano bang tatawag niya? Parang mga disgruntled, yung mga soldiers maris ito. daw, At kung ano-ano. Hindi yung... Paiwas nga, mayroon dang nag-awol mga kababayan. Hindi yung kung ano sinasabi. Disorderly Hindi kung sino ang mga dismiss. ito, Sen. O kung ikaw lang, nahalata mo na eh. Kasi kung bilang isang chairman ng Blue Ribbon, Kagaya ni Gutesa din, tinakot agad ni Lacson mga kababayan na makukulong ka, kriminal yang ginawa mong perjury daw. alam naman niya yung katungkulan, alam niya yung pinaka-function ng Blue Ribbon. Ito ay talagang umuusig sa mga katiwalian eh. Opo. Yung unang bahagi ng tuntunin ng Blue sakot Ribbon yang Committee. bayuta yan mga kababayan, yung aklang yan. Ini-indicate yung malfeasance, nonfeasance, misfeasance. So lahat ng bahagi ng panunungkulan na kipinalooban ng lahat ng pagkakamali. Kaya nakalimutan mo, kaya sinadya mo, kaya hindi mo sinadya, pero ang epekto, nagkamali, nagkaroon ng aggrieved party. Sakop mo lahat yun eh. Opo. Kailangan mong tuntunin, kinakailangan mong siyasatin, kinakailangan mong imbestigahan. Yun ang mandato eh. Yun ang Mandate. mandato. At sa pag-iimbestiga mo na yun, kalakip yung tinatawag na in aid of legislation. Gamitin mo yung mga bahagi ng nakita mo sa iyong pag-imbestiga para makapaghabi ka ng panukalang batas na maaari mong maisulong. Hindi lamang para mapanagot mo yung nangyari, kung hindi para wag nang maulit ang mga ito. Dapat, yun ang nasa pinakaunang priority mo. Opo. Ngayon, kung maraming nagbo-volunteer na mga tao mula sa umpisa, ito napansin naman ninyo eh. Bakit ang nangyayari, hindi mo tuntunin yung mga bakas ng mga tao, sundan mo lang eh. Kasi naman ang Bagoong Pilipinas kasabwat yan si Lacson mga kababayan. nagsabi, I would like to emphasize one thing. Yan. Panting-pating. I will go wherever the evidence will lead me.
Pwede, napakaganda nun. Akla, no, anong pinagbubudol mga kababayan? Napakarami ng batas eh. Napakarami ng bakas. Napakarami ng iniwang mga pwede mong tuntunin. O bakit na imbes na tuntunin mo, sasabihin, teka muna, bakit February 24, parehata kanyang may halong politika. Oo nga, no? Yung Lacson talaga, mga kababayan. Yan silang Soto, mga kababayan. Talagang yan ang totoong mga jablo sa Pilipinas. Kita nyo, sila din ang mga kababayan, nagdungis kay Tatay Digong sa mga family dati sa sa issue ng COVID. Tapos, nung panahon ng pandemic, mga kababayan, nagtago yan sa lungga, yung dalawang sukla na yan. But itinaon, mga ganun. Yung timing. Kung ako naman ang mag-iisip, palagay ko, kaya nila siguro ginamit ang, ito naman, sarili ko lang. Kaya nila siguro ginamit yung 24 kasi alam nila, yung araw na yon ay pagsisimula ng isang People Power Revolt. Gusto nilang bigyan Anniversary. ng dramatization. Oo nga. Ano naman masama ron? Makakapamili ka ba ng araw kung saan mo gustong sabihin o isiwalat ang nalalaman mo? Namili lang siya ng araw na yon. Ako kahit na anong araw pa yon, ang importante, tama ba yung dapat ba nating suyurin, dapat ba nating sundan ang mga isiniwalat nila? Yun ang importante ron. Immaterial yung petsa. Di ba? Opo. Ano kayang sasabihin pa niya na siguro destabilization? Stabilization. Importante siguro ng imbestigahan mo kung destabilization Ayun nga po. plot, di ba? Oo. Ang- Wala na eh. Wala talaga silang pakim, mga kababayan. Yung kanilang affidavit, sana medyo makapal. Ang ginawa ni Attorney Levy Baligod, isinabmit ito sa Ombudsman. Hindi ako nagkakamali kahapon eh. Oh, tapos sabi ng ombudsman, wag nyo gamitin platform para sa pamumulitika ang aking ombudsbuyin ko. Na Ang sabi niya, opisina. Ay nakong bujingjing. Ito ay hindi complaint. Parang in-refer lang niya yung affidavit, bahala na ang ombudsman kung ano ang gagawin niya rito. Tama naman yun eh. Sa mandato ng Ombudsman, Nelson, sa mga kababayan nating nakikinig, kahit na kwentong kutsero lang yun eh, kapag may nilalaman na sumbong yun, Kahit pwede nasa niyong tissue pagbasihan lang. yun eh. Sinasabi ko nga palagi, kahit napanaginipan mo lang, Opo. at sinabi mo sa ombudsman, pwede niyang bigyan ng panahon yun. Ito pa kaya? Hintayin mo ngayon, anong gagawin? Dito mo masusukat ngayon. Ayan, Tama yung ginawa boyeng. nila eh. Binigyan mo ng kopya itong ganitong opisina. Binigyan ba niya yung NBI? Hindi po. Halimbawa, Ombudsman binigyan niya yung NBI. Ito kasing dalawang DOJ sa ilalim ng NBI. Ang NBI nasa ilalim ng pamamahala ng DOJ. Opo. Itong dalawang ito ay parte ng prosecutorial arm ng ating bansa. Yung ombudsman, ito yung mga opisyalis ng ating bansa na maaaring nakagawa ng paglabag sa batas. Kaya ombudsman eh. Pwede rin may kalakip silang mga private, kung may kasapakat na private, pwede rin isama ron. Opo. Minsan kasi, tinitingnan ko ano yung salary grade mo eh. Pag lumampas ka ng salary grade ganito, diretso ka ng ombudsman. Tama. Pag medyo mababa dyan, DOJ. Yung DOJ gagamitin niya yung NBI. So pareho itong nagpo-prosecute. Opo. Titingnan mo ngayon, ganun ba yung enthusiasm na kaya? Ganun ba ka-eager ngayon na, ito yung hinihintay natin. Dito, kanya marami na talagang matutuntun na mga... Malalaking stock. Dito kanya ay pangkaraniwang makikaano natin, yung mga isda na masasarap, yung medyo maliputo, halimbawa. Maliputo? Kasi yan, mahirap yan. Pero mga Kung paano? panyadong isda yan. Hindi dapat bababa doon sa mga quality ng mga isda na talagang yan ang masarap iluto, di ba? Pinakamalaki ang dapat mong mahuli dyan. Buhaya! Pas lamang ng laki ng ninakaw Tama. sa bansa. Pero kung halimbawa, teka muna, wala ito kanya. Wala akong makita rito. Diyos ko, Lord. Ang nakikita niya, puro sapsap Wala na tayong pag-usapan. Wala na. Ito yung problema ngayon na hinaharap natin, Nelson. Opo. Talaga bang tutuntunin mo ba? Talaga bang magsiseryoso ka ba na hanapin mo talaga?
mandato mo ito eh. Oo. Yan ang mga tanong ngayon. Hinahanap ko nga po yung balita. Mula nang i-file ito ni Attorney Baligod, parang wala pa akong makitang... Dead ba eh? Ang Ano ano? hinahanap mo? Mainstream media na kinover yan. Ayun, yun. Ang nakita Pahapyaw ko lang, lang. kayo lang Pahapyaw. Naawa pa nga ako sa inyo ni Jen eh. Sabi Yung ko, tingnan mo na. simula, nung lumabas yung mga Oh, inuna pa nila mga kababayan ang sagot ni Trillanes, yung depensa nila sa Badilima. Oo, Kulor. tama. Yung unang araw. Ano ba, hindi ba ako nakita ng mga malalaking mga news networks ito, mga radio, television networks? Oo. Hindi isa ito, hindi dalawa, hindi 11 yata ito Oo. eh. Oo. Pangkaraniwan na, alam mo, sa amin doon. Abe, meron lang nagsabi na, Sen, anong masasabi mo kanya doon sa hamon sa iyo ni Commodore Tariel na pumunta kayo sa Calayan Island? Oo, balita Ano agad. napaka-importante Headlines na yun, agad. Yung ba'y pag-uusapan natin? Headline yan. Pero ito, Wala. labi. Wala talaga. Diyan, alam mo, yung ating mga kababayan, mapagmasid yan. Wag mong Mong mamaliitin subukan. yung kaling kakayahan Masisira ang buhay ng mo. pag-aanalisa sa mga pangyayari. Ang akala kasi nila, kung ba ang tao, lalo ng Pilipino, mapagpasensya, inaakala nila siguro na, hindi, mga ilang araw lang yan, makakalimutan. Hindi. Hindi ako naniniwala. Wala, Itong- si Gutesa itong nga. Oh, si Gutesa, hindi natin nakalimutan. Si Katibinag na hindi kinaver mga kababayan, no? Si Katibinag, hindi natin nakalimutan. lawak at karumal-dumal na pagnanakaw na to, Karumal, Kahit tumal, anong pati ipis at butigi, ninakaw. gawin mong pagtatakip. Ang daming pagtatakip ngayon. Pati si Lacson. Si Senador Marcoleta, sinabi niya, hihiwalan niya yung Kalayaan Island Group sa teritoryo ng Pilipinas. Isip-isipin mo. Oo, yun kahit pa, hindi ko pinatulan. sinabi, Oh, kahit hindi gagawa ng sinabi. paraan. Ha? Para lamang mailihis. Samantalang ang pinaka-importanting hinahanap ng tao, bigyan po ninyo ng kasagutan ito. Pera po namin ito. Ito po yung pinuhunan namin dito, talagang Dugo at pawis. pawis at dugo. Baliktad. Pero Huwag pareho po lang ninyo din. kaming bibiguin dito. Yun ang hinahanap ng tao. Ito po bang affidavit na ito ng mga dating sundalo, ideally, dapat nga ang mag-iimbestiga ay Senate Blue Ribbon Committee. At least siya ang Hindi, magpapatawag. mabuti nga, hindi pinatawag ng notaryo eh. Ang unang tinitira nila doon yung notaryo. Ngayon lang ako nakakita sa kasaysayan ng Pilipinas. Notaryo ang big deal. Merong isang tao na pineki ang notaryo. Sino siya Dahil nga, lang mga sa gusto kababayan? nilang i-discredit Oo. yung testimony ni Gutesa. Doon nagpunta. Isip-isip. Ang mura lang magpanotaryo, no? Yung Gutesa, kaya lang napilitang magpanotaryo. May panahon pa ba tayo? Oo, meron Baka po. kung ano na lang pinag-uusapan natin na Ang dami pong nakasubaybay sa atin. para lamang ipawalang bisa sa anumang paraan yung ginawa niyang paglalahad. Dahil lamang silang gumawa Lamiki. talaga nun, ha? Siya ang Lamiki daw ng kauna-unahang notaryo. nag-connect nung money trail sa pagitan ni Saldico at saka ni Martin Romualdez. Wala nang iba. Nataranta sila eh. Ano? Notaryo Yung hindi ang- nila inaakala yun eh. Na darating yung isang taong ganun. Ako rin naman hindi ko inaakala eh. Opo. Ipinakilala sa akin. Ayaw ko nga maniwala. Ayaw ko nga siyang kausapin eh. O din, ako naman dahil sa nga hindi ko siya kilala, testingin ko siya. Ipanotaryo mo yun. Talaga ba nakahanda ka? Yes, sir. Oo. Dahil kung binitag si Marcoleta, siya magkakaso nun, mga kababayan. Para secured lang si Senator Marcoleta. Pero, regardless, kung sisipot siya, wala na. Ang notaryo, mga kababayan, hindi na relevant dahil nag-o-out ka doon eh. Importante lang yung notaryo, mga kababayan, na just in case, hindi sumipit yun, mga kababayan, and then ipapasabog ni Senator Marcoleta na mayroon akong testigo na pumunta sa akin na ito ang ginawa daw ng mga kawatan. Yan ang purpose ng notary. Hindi, sinisipat-sipat ko siya eh. Ano ka ba ano po ako, ex-marine. O sige, sabi ko, kaya mong panagutan ito. Yes, sir. O sige.
aalis na ako kasi may session kami. Pangkumpiyansa lang ba sa akin? Panotaryo mo yan. Sa akin, wala yun eh. Tinetesting ko yung tao eh. Opo. May panahon pa, sabi ko, Tapos, mag-alas stress yun pa, pa. ginawang Ang daming issue. nagnotaryo rito. Ini Na-timing pa siya doon mga kababayan sa notaryong Iwan ko na siya. bulok. Bulok Pagbalik na sa akin taga-notaryo. kinabukasan, naka-notaryo talaga. Yung bang taong yun, meron pa ba siyang panahon Para ipeke. para mag-invento ng yung seal na gano'n? Yung lamang Paggawa ng sariling tatak. stampad na, di ba may stampad, pag ginanon mo doon sa, nandun yung notarial details nung Opo. Tapos iimbentuhin pa niya yung number ng page number, doc number, series of 2020. At saka ang Samantalang kung mga kababayan, magbayad ka lang ng 500. Laki na nga yung 500. pala niya kung Anong mapapala mo pa ikaw? Samantalang mura na naman ang daming nagnonotaryo. Ang daming nagnonotaryo. Hindi ba naiisip ng mga tao? Common sense. Tapos, tinakot agad ni Lacson. Dati sa criminal offense. Tapos kumasangkapan sila ba? Kung mo pangkaraniwa, hindi ko po nilalahat sa mga nagnonotaryo, mga abogadong nakikinig ngayon. Pero ang karamihan po ng mga nagnonotaryo sa ating bansa ngayon, hindi po talagang yung abogadong pumipirma. Meron po siyang ginagamit na mga lang staff. Apo. Hindi isa, hindi dalawa, maring mas marami po siguro sa 5. Depende sa lawak ng kanyang Ginagawang gustong negosyo. area na magnotaryo. Isa lamang yun, siguro sa opisina sa Pasay, ang nakita ni Gutesa, Gutesa. yun ang pinirma. Yung available, opo. Ngayon, napuntahan kagad yung, yung nagnotaryong babae. Nakaisip ka agad ng idea eh. Ang idea, hindi naman talaga umaharap ang mga abogado. So yun, Oh, hindi ko pirma yan, sabi Ayun. ng abogada. Hindi nga niya pirma yun. Oo. Hindi niya pirma yun. kasi ganun talaga sila magnotaryo. Pero hinayaan niya na pumirma ang kanyang ang kanyang tauhan. Kasalanan din niya. Pero hindi yun nakaka-apekto sa testimony ni Gutesa. Oh, sino ngayon ang dinikdik? Aha. Si Gutesa. Oo. Tinakot. Sabi niya, pinolsify mo kanya ang notarial register ni attorney bla bla bla. Oo. Kakasuhan ka. Kinasuhan ng falsification kung ano-ano. Pati ako tinakot eh. At pati na yung mga taong gumamit sa kanyang sworn statement ay may Ipadisbar mo nga yun. Ipadisbar mo. Okay lang, sabi ko. O, paano ngayon? Nakakita, sa unang investigasyon ko pa lamang doon sa notarial documentation, register nung abogada, nakakuha na kami ng 44 pieces of notarized documents na sinabmit niya sa opisina ng Clerk of Court ng Maynila na kung saan sinasubmit ang mga notaryo. Oo. Meski pa paano mo titingnan, malayo-malayo doon sa pirma niya. Oo. Iba-iba. Hindi, At hindi lang isa, iba-iba. 44 kagad na ako. Hindi pa kami tapos sa paano niya sasabihin ngayon? O ibig mo sabihin itong 44 na ito, peki lahat ito? Sinabmit mo sa opisina ng Clerk of Court ng Maynila. Sa ilalim ng pamamahala ng executive judge na kinasangkapan din nila para gumawa ng order. Tinasangkapan. Na may pagkukulang nga si Gutesa at kung sino man ang gumamit nito ay may So, ang ginawa ko, dinimanda ko silang pareho. Yan. Magkaalaman na tayo. Ako po, hindi ako nananakot eh. Ako mulat mula pa kung ano ang totoo. Yun po lamang ang tuntunin natin. Huwag po tayong lilihis sa hindi totoo. Kahit po saan tayo makarating. Tsaka doon lang ako nakakita na mas mabigat ang kasong notaryo kaysa dun sa pagdi-deliver ng pondo ng Hindi, kaya lang gobyerno. nila ginawa para nga i-discredit. Ayun Pawalan yun. discredit. ng visa sapagkat siya lamang ang tumunton mula kay Saldico, idinugtong niya Yun kay nga. Martin Romualdez. So yung Yung nagpasimula ng maleta. Yung sistemang ito na ginawa kay Gutesa, ito rin ang ginagawa dito sa 18 Yan din ang gagawin. Yan din. Ang sabi na nila, hindi naman yan lahat marin. Kasi kung ang talagang pakay mo ay hindi mo tuntunin, hindi Hindi mo na lahat hanapin kung marin. sino talagang malangis. So what?
Oh, kahit hindi pa nga sila mga marine mga kababayan, sa ngalan na umamin na sila ang nagdala ng pera, tapos mayroon silang ebidensyang litrato, sapat na yun. So ang gagawin mo ngayon, papalayo ka. Papalayo ka, papunta ka sa mga butete. Di ba? Sa mga sapsap. Sa mga dilis, yun ang gusto mo eh. Ihiwalay mo ngayon yung malalaki. O ayun, taong bayan. Hindi po. Naghihintay po kami. Naghihintay po kami. Huwag niyong mamaliitin po ang aming kalagayan ngayon. Naghihintay po kami. Yun ang dapat mong ibigay sa tao. At yung Kinuha mo yung mandato. Ako nung kinuha nila, hindi naman masakit ang loob ko eh. Talagang ganyan eh. Yan ang patakaran eh. Ang Blue Ribbon, Kung sino kinuha yung ni majority, Lacson. silang magbibigay ng Blue Ribbon. Nag-majority kami. Hindi ko naman alam na ganun lang pala kami kadali. De kinuha sa akin. O sa akin naman, mas nagustuhan ko pa nga. Medyo nawalan ako ng pananagutan. Ang laki ng pananagutan na ito eh. Pero kahit na mabigat, kahit mahirap, sinubukan ko. Opo. Nag-umpisa pa lang ako 17 congressmen na ina-identify. Nag-uumpisa pa lang ako O siguro sa takot nila, teka mo na, alisin mo na baka kung sino pang isa pa lang na 17 na kanyang congressmen ang nahuli niya. Ay, paano nga? Alisin mo na. Ayun nga. Utang na loob, alisin nyo na siya. Palagi ko gano'n ba? Baka nag-away-away na sila, di ba? O, di sa akin naman, di okay. O, sabi nila, mas magaling ito. Sabi nila, okay lang. Walang problema sa atin yan. O, ngayon, patunayan. Gusto ko nga naman Kung mas sigit kang magaling, mas magagampanan mo, okay lang. Kasi alam mo kung sino mananalo rito? Ang bayan Bayan, opo. Okay, bakit? Bakit gano'n na nangyayari? Kung ang nangyari kay Gutesa na sa halip na dapat kasi ang dinidiscredit mo yung testimonya pabubulaanan mo kung iniimbestigahan mo, hindi yung tao. Hindi, alam niya naman diniscredit mo yung notaryo. Oo. Sumumpa siya sa committee mo Ayun nga. Oo. Pwede mo nang baliwalain yun Yes. Di ba? Oo. Kung tutuusin. Kasi sinumpa ang salaysay. Bakit pinipilit mo pa na takutin siya dito sa ganun ito? Wala na to Kung hindi sana siya sumumpa sa committee mo at pinagtatanong ninyo, kayo na nga nawalan ng tanong Totoo lang. Naubusan sila ng tanong mga kababayan, Tapos si Erwin Tulfo, nasabi niya, akala natin ipagtatanggol niya ang kanyang kasamahan si Edvic Yap mga kababayan. Ang sabi niya na ganyan naman talaga sa sa Kongreso tuwing hapon parang nasa palengke daw mga kababayan, nagbibilihan ng ng proyekto. Umamin ang gunggong, nakatanggap pala ng maleta ang Syungabels mga kababayan na tulpok. Kahit nabalikan natin yung yung hearing. Yung hearing. Naubusan na sila ng itatanong. Nandun yung mama. Maghapon siyang nandun. Lahat nasagot niya, pati yung pangalan ng mga taong nasa picture. Kung titignan mo, susuriin mo yung araw na yun na kung saan siya tumestigo, nawalan na sila ng itatanong. Ang tagal niya ron. Nung siya yung Ubus maglagay ang tanong ng dalawang testigo, nung siyang ito huli. Yung dalawang babae na naka-face mask. Naglagay siya ng dalawang babae. Nakatakip ang muka. Ayaw pa Walang ipakita. testimony. Walang sworn statement. Tapos, tatanungin yung mga dalawang babae, si Lacson ang sumasagot. Akla! Balikan natin si Gutesa. Jay! Nung iharap ko si Gutesa, may sworn statement. Binasa niya. Hindi nakatakip ang muka. Pinagtatanong siya. Pati ang mga Marines, binigay pa pangalan. Yung dalawang babae yung siya. Nung tanungin nyo, yung dalawang babae, sino sumagot? Alam mo naman kung sino sumasagot. Tatanungin mo pa. Yun ang pagkakaiba Yung akla, Okay? Oo. Ano ba tayo? Baging Ba't ang nilagay dating. mo dyan Kapag tinatanong, ikaw pa rin na sumasagot. Ba't mo pa nilagay dyan? Di ba? Balikan na. Napansin ninyo. Opo. Balik, yung mga lumantad na dating sundalo, halimbawa nga, hindi ito pansinin ng Senate Blue Ribbon Committee, pwede ba? Ethical ba na... Hindi, huwag mong ipaghalimbawa na hindi papansinin ito. Itong 18 ito, hindi mo papansinin. Halimbawa lang. simple. Ayaw kong ipaghalimbawa. Parang ayaw yata
Kasi iba yung O, reaction. edi kapag ka sinabi mo nila, gagawa ng napakaraming excuses, ng napakaraming kadahilanan, o ayaw nila talagang tukuyin kung sino ang may kasalanan. Sabagay. So ayaw nilang pagbigyan ang hinahanap ng taong bayan. Ayaw nilang bigyan ng sagot talaga, hinahanap ng taong. Kanino ka ba nagsisilbi? Sa taong bayan Kay Bangag. o yung pinipilit mong pagtakpan? Ito ang problema ngayon. Alin ang pipiliin mo? Yung taong bayan na nagluklok sa'yo para gampanan mo yung katungkulan mo. Proteksyonan mo, pahalagahan mo ang kanilang interes. Ito ang sinumpaan mo bago mo kunin ang tungkulin na yan. Sino ngayon ang pipiliin mo? Di ba taong bayan? Oo. O sasabihin mo ngayon na, hindi, teka, may kulay yan eh. Baka ano lang yan eh. Kahit anong kulay pa yan, nakaharap ka, obligasyon mo yan. Pero pwede bang ang ibang komite ang mag-hearing dito o magpatawag? Ikaw nga, blue ribbon ka nga eh. Kung hindi yung Blue Ribbon, Blue ribbon nga Yun sa kasaysayan ng Senado ng Republika ng Pilipinas, blue ribbon yan. Oh. Kinuha mo sa akin eh. Mas magaling ka, di ba? Opo. O ngayon, saan? Yan ang tinatanong mo, taong bayan. Nag-prepare na siya ng ano eh. Meron nang ginawang report eh. Pero ngayon, walang gustong pumirma yata. Bakit walang gustong pumirma? O pag ganon eh. Nung primero, dito niya ginano. Teka muna nga dyan, dito. Paano ngayon? Hindi ganon eh. Hindi ganon. Tuntunin mo, gawin mo sang-ayon doon sa nakikita mong ebidensya. Hindi mo tatakpan ng Wala eh, ebidensya wala para na. ipaaling mo dito. Hindi Kasabwat yan niya ang si hinihanap Lacson. ng tao. In short, kasabwat si Lacson. Nandiyan ang dilema niya ngayon. Saba. Dilema. Double M mga kababayan. Hindi saba, dilema. Jonel, hindi. Dilema yung parang torn between two lovers. Ano masasabi dito mga kababayan? Post your comments below.